Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, for this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, at Rising sign na Scorpio. Kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung Sun, Moon, at Rising sign nyo, importante kasi po ito. Sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. So, tandaan natin na these readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And kung gusto nyo, meron po tayo ngayong extended readings kung saan mas malalim po yung mga readings sa ginagawa natin para magkaroon kayo ng access dito at sa iba pang mga perks po. I-click nyo lang po yung join button sa baba. For private readings and spell works, pwede nyo po akong i-message sa Facebook page natin. The link is in the description below. And para po naman, kung gusto nyo po mag-send ng donation, you can use po yung thanks button sa baba. Scorpio, for February 17 to 23, kamusta ka ba? So we have here is the 7 of Swords and Here and Now. Huwag kang magpapadala sa mga, alam mo yung tipong bombarded ka ngayon ng mga nakikita mong kailangan mong gawin, mga bagay na gusto mong ma-achieve, mga bagay na gusto mong mangyari. Huwag mong hayaan na ma-overwhelm ka. Huwag mong hayaan na malunod ka. Kalma lang. If you need, kung kailangan mo na isulat yung mga gagawin mo, gawin mo. Huwag mong pagurin yung sarili mo. Kumbaga, doon na papasok kasi minsan yung wala na-accomplish eh. Yung tipong sa sobrang iniisip mo yung mga kailangan mong gawin, doon ka na lang sa puro isip. Now, hindi naman sinasabi na bahala na lang kung anong mangyari. Ang sinasabi dito ng cards is that you need to have a strategy. You need to have a structure. Which is, in a way, marami sa inyo as a Scorpio, kailangan ng discipline sa ganitong bagay. Kung kailangan nyo gumawa, mag-old school muna kayo, magkaroon kayo ng planner or meron kayong calendar of activities sa schedules nyo, gawin nyo. Kung yun yung makakatulong para ma-ensure na yung sinusundan nyo o yung mga gagawin nyo is pa-prioritize nyo. Ano ba yung mga bagay na kailangan mo unahin? Okay, Monday, ito yung mga may work ako, ganito. Then at this time, medyo bigay ko to na ipahinga ko yung sarili ko. Then gagawin ko to mga bagay na to. Hindi mo kailangan i-cram sa isang araw ang mga gagawin mo. Kasi pag ginawa mo yun, yung quality, yung ginagawa mo, hindi siya magiging maayos. Hindi siya magiging maganda yung output. Focus tayo doon sa quality rather than the quantity. Okay? So, huwag magpa-overthink. Huwag magpa-overwhelm. This is what's crossing you din kasi. So, we have here the Lovers and No Place Like Home. Kasi na ingay ni Miko. Shh! Ayan. The Lovers and No Place Like Home. Ayun na nga. Quiet ka lang din kasi from time to time. Keep it to yourself muna. Alam natin na marami kang, as a Scorpio, diba? Once, yung dalawa lang yan eh. All or nothing lang naman din kayo. When you love someone, regardless anong klaseng pagmamahal ito. Regardless kung anong klaseng pagmamahal ito. Bigay todo kayo or wala lang. Kasi that's your trademark eh. As a Scorpio, passionate love talaga. Okay, pag sabi na, hindi lang jowa, huwag natin ipakul doon na pwedeng family din to, or sa friends. Learn na also to place some boundaries. Learn to also to place guidelines. And andon na, wala mo masama na makikipag-communicate tayo sa mga tao. Pero be sure naman na it is something that is worth your time at meron ding output na magaganap. Okay lang naman makipagchikahan tayo kasi namimiss natin si ganito o gusto niyo magkaroon ng moment with this person. Pero huwag naman yung sobra-sobra. And also, yung part na self-love, taking care of yourself, minsan kasi nangyayari, nakakasira na sa end nyo eh. Why? Kasi nakaka-focus na doon. Parang yung iba, maglalaro muna ako saglit para ma-relax.
Pero nangyayari na over na siya to the point na doon na nag-focus, hindi na nagawa yung mga kailangang gawin. Discipline yourself at this point, okay? Now, your desire card, we have here the 8 of Swords and Not For You. Dude, wala masama na mapagbigay tayo, ha? Wala masama na nagpapasa tayo ng opportunity sa mga taong deserving, especially kapag andun na, ang dami na nating ginagawa o ang dami nating hawak. Pero, tanggalin din natin yung mindset na pag hindi natin nakuha, ay baka hindi para sa akin. Kaya hindi dumating, ay kasi hindi siya intended sa akin. There are a lot of times ang universe is gusto niya ilaban mo. Roy, lalaban ko, ibig sabihin hindi para sa akin yun, no. You know deep inside na alam mo dapat mo ilaban yung isang bagay. Kasi alam mo para sa'yo. And yun yung gusto gawin ng universe on your end. Bakit niya gusto mong lumaban ka pa? If it's already for you, simple lang. Mas masarap namnamin yung tagumpay kapag pinaghirapan mo to. Kaysa yung binigay lang sa'yo. Kaya di ba may kasabihan tayo na ang sarap gastusin yung perang pinaghirapan mo. Kasi na-appreciate mo every cent nung ginagastos mong yun. So, ano din with 8 of Swords, minsan kasi masyado mong kinoconsider, na parang dinesire mo na, ay sana pantay-pantay lahat, ganito. Hindi pwede. Sorry, Scorpio as much as maganda yung gusto mo, na all is fair for everyone, pero you cannot reward people na wala namang ginagawa o wala namang ambag. Of course, dun tayo na ibibigay yung ng universe sa mga tao na gumagalaw. Kaya nga, di ba, may nasa Diyos ang awa sa tamang gawa. I'm sorry, hindi mabibigyan ng universe yon. Because we are in the point na kung ano yung tinanim mo, yun din aanihin mo. But, andun yung point na kailangan mo lumaban talaga. Laban. Now, your foundation card is the 9 of Cups and Peace. Kaya, minsan kailangan mong bigyan, may mga tao talaga na minsan gusto mong bigyan ng isang bagsak lang. Kulit di ba? Hindi makaintindi. Yung tipong, ikaw na nga yung lumayo, ikaw na nga yung hindi nangulit, ikaw na nga yung naglagay ng distance, ng gap, pero andoon na, ikaw pa rin yung hinahabol for no apparent na hindi mo alam anong purpose pa. Go! Isa talaga kailangan so that people may learn the boundaries na nilalagay mo. Minsan kailangan mo talagang sampulan para lang magsitigil. Minsan kailangan mo bigyan ng isang matinding wake-up call na, oy, hindi nga pwede. Hindi nga tama. You are already abusing me. It's okay, Scorpio, to stand your ground, ilaban mo yung rights mo. Kumbaga, sabihin natin sa pag-aari na lupa, kung pag-aari mo at may mga squatter, rights mo, nakunin yon. Ibig sabihin, is for your taking. In the first place, sa'yo naman Same thing din sa boundaries mo. It's yours. Take it. Enforce it. Kung mag-iinarte sila, it's not your problem. Kasi, next step na sila doon sa boundaries. Your past, we have here the Death and Shopwood. Dami mong binago. Dami rin ang babago ngayon. So, parang parang Pokemon, for the evolution ka talaga. Doon na talagang, and during the evolution process, ang daming mga nawawala. Diba? Ang daming tinatanggal. I mean, if you're going to look yung theory of evolution, nakita natin na from simple cell, nagde-develop. Tapos, nung nasa land na, may mga ibang animals, ito yung naging process, nawala yung buntot, napalitan ng ganito. Those changes that you are undergoing, it's okay. Of all this, zodiac signs that ikaw pinaka receptive tanggap ka lang ng change Given na ang
ruling planet mo is Pluto, the planet of transformation, okay lang yun. So, this changes, those laws na mga nawala, it's normal. It's okay. Those are just excess baggage. Gusto natin, pagandahin mo na yung tingin, tapos na yung purpose ng mga yon sa life mo. Yung knowledge, yung wisdom, experience na kailangan mo, tapos na. And it's time to move forward. Because ikaw in the future, meron tayo ditong Ace of Pentacles and Thinker. Well. The universe is about to provide you a certain idea or a certain lead. Bibigyan ka ng, sabihin natin ng parang ting na idea na, bakit hindi ko gawin to? Actually, hindi lang isa. Medyo progressive to eh. Dito papasok na kailangan mo ng, sabihin natin na parang makakatuwang. So, it could be a partner, it could be a friend, a family member. Magkakaroon ka ng mga aha moments. Ba't hindi ko gawin to? Ba't hindi ko pwedeng ganito? Bakit? Dapat mas maganda yan pag ganito. Magkakaroon ka ng mga ganong moments. Kumbaga, there will be a moment of enlightenments na ipapadala universe. Yung mga parang spark. Take note of it, ha? Take note of it kasi magkakaroon yun ng malaking impact in two aspects ng life mo. First one is in your finances and your career. Second is with your connection with a lot of people. So, be mindful. Minsan nakala mo wala lang, parang papasok na sa magkakaroon ka ng idea. Take note of it. Kung kailangan mo isulat, i-record, or kung ano, gawin mo. Tapos balik-balikan mo, kumbaga, para start up, then i-develop mo na siya along the way. So, tingnan natin mamaya sa time frame, sa extended reading, kung kailan ito mga mangyayari. So anyway, if yung nag-resonate yung reading sa'yo, meron tayong extended readings kung saan itutuloy natin mas malalim yung mga readings para magkaroon ka ng access doon at sa ibang mga perks, i-click mo lang yung join button sa baba. Okay? Tuloy natin. So, your physical environment we have here is the Knight of Cups and TikTok. There is a saying, you cannot step on the same water twice. Hindi ka makakaapak sa parehong tubig ng isa pang beses. Kasi, tumana yung tubig eh. Same thing with you. If the time already passed you by, nawala na yung opportunity na yon. Be mindful doon sa mga opportunities dumarating sa'yo. Minsan kasi, yung punto na, okay, ganyan. Tapos, yun na, nanganga. Example lang, parang bago ko na-record tong video na to, bilang siguro, force of habit, kinuha ko yung sigarilyo ko, bilang, mamaya na. Kasi naisip ko, sayang yung oras eh, pag nagyosi ako neto, mga lamang to, maglalaro ko ng online games. Titimpla akong kape. So, online games. Ma-engulf na naman ako dun. Baka 30 minutes na naman masira ako. Masayang. Mamaya na. That's an example. You need to prioritize. Ano yung mga uunahin mo? Ano ba yung mga importante? Ano ba yung mahalaga? At ano ba yung mga kailangan ng attention mo na ngayon na? Kasi, time will not wait for anyone. Time will continue, hindi ka hihintayin niyan. Remember, maganda to, magkaroon ka ng self-discipline, lagyan mo ng deadlines yung sarili mo, and then stick to it. Then, ano ba yung mga bagay na hindi na nakaka-benefit para sa'yo? Sabihin natin na sobra ka ng scroll ka na lang, nood ng video, then naubos yung oras mo doon, or games. I mean, there's no problem in playing games. Kasi ako naglalaro din ako ng online games eh. Pero, too much of it, it's poison. Gusto ko nabasa ko, anything na sobra, lason. Hindi lang yan sa pangangatawan, kundi sa pag-iisip din, sa buhay. Lahat na sobra, lason siya. Your emotional environment we have here is the Nine of Pentacles and Orphan.
kailangan mag-isa. Huwag ka mag-alala, si Pluto nga eh. Ang layo-layo niya, di ba? Yun yung ruling planet mo. Pero ang laki pa rin ang influence niya sa atin, sa mga buhay natin. The planet of transformation. The planet of metamorphosis. At isa sa mga binibigyan ka ng chance sa universe right now is to expand yung knowledge mo, to expand yung kaalaman mo. Okay lang, and ito yung nakakatuwa din eh. You might feel na parang mag-isa ka, you might feel na parang ako lang naman mag-isa. Yun yung maganda eh. Kasi yung mga revelations, yung mga ituturo sa'yo ng universe, yung mga ipaparana sa'yo ng universe, lahat magiging unique, lahat tailored, lahat ginawa, lahat naka-customize para sa'yo. Wow, special ah. So, hayaan mo lang, okay lang. Ganun talaga sa path natin. Minsan, kailangan natin maghiwalay-hiwalay ng mga landas. Or minsan, hindi nga lang, minsan, maraming beses kailangan natin maging mag-isa. Because these are the moments na pag mag-isa tayo, we are able to find ano pa ba yung kailangan kong i-develop. Ano pa ba yung pwede kong matutunan. Ano yung dapat kong idagdag. Ano yung dapat kong bawasan. Ano yung dapat kong tanggalin. Dami. Ano yung mga kailangan ko improve? So, being alone is not really a curse. It's actually a blessing and an opportunity to be better. Your hopes and fears is the Queen of Cups and a change in the wind. Andun tayo sa point na sino bang hindi gusto ng magkaroon tayo ng someone we could trust, makapag-lean on tayo, someone na medyo makasama. Yung tipong, hindi lang basta jowa. Please lang, huwag puro jowa iniisip nyo. A good friend or a close family member. Kasi gusto tayo, may gano'n na, pwede natin ilabas yung pagiging emotional natin, yung pagiging weak natin. Kasi, ang daming, like your counterpart na friend na zodiac sign si Aries, and also Leo, na Scorpio, may aura ka, or enjoy kayo, especially yung mga may rising sign na Scorpio, meron kayo aura na ang strong ng dating. Pero deep inside, hindi weak. Soft kayo. And you're hoping na bigyan ka ng universe ng gano'n. Na pwede ka maging weak doon sa taong yun. Kaya nga ina-isolate ka muna. Kasi, minsan meron ka rin bad judgment of character eh. Akala mo magbabago, akala mo maayos, pero eventually, mali ka pala. So, kaya gets ka, bakit kailangan kang bigyan ng moment of isolation? Your possible future is a Two of Pentacles and the card of the Young. Hi! Yung totoo. Now, this is certain readings. No, for those who are in a single status, medyo huwag ka magmadali. Meron kasi, andun na may ibibigay na yung universe eh. Medyo tatapatan yung pagiging passionate mo as a Scorpio. Just wait. Now, for those naman na who are in a relationship, andoon na medyo tutulungan ka na paano ka na, kasi nagkaroon kayo ng attitude na, hindi, I'll lead the way, ako nang bahala, ayan. Yung mga tipong, kasi nga daredevil, sige ako na, nalaman para dyan. Tutulungan ka na medyo maging, okay, sit back ka mo, diyan ka mo, kumaga sa kotse, diyan ka sa likod, maupo. Ako may ibang magda-drive. Siya muna magda-drive yung partner mo. And in general, what I'm seeing here as well, is that in terms of the career, tawag dito, yung career development, medyo more on back office. So, medyo kinig ka muna. Medyo, andoon na, absorb ka ng knowledge. So, it's a process of isolation din. Kailan ito mangyayari? Let's check later sa extended reading. At paano? Kasi medyo gets ko na siya na mas malalim pa rin. So guys, tanda natin that those readings are for guidance purposes. Use your free will wisely.
So kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Now, we have the cards for your extended reading. Para magkaroon ka ng access, just click on the join button sa baba. And sa mga kailangan po ng private readings, pa-schedule and spell works, like prosperity spell, pwede niyo po ako i-message sa ating Facebook page. The link is in the description below. Donations, pwede niyo po gamitin yung parang heart, yung thanks button sa baba. So, yun. So guys, Scorpio, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you in our next video. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City, you have a great day, and I'll see you in our extended readings. Goodbye for now.